Shalom at maligayang pagbabalik sa Israel kasama si Aline. Ngayon, narito tayo sa tuktok ng bundok ng mga olibo upang sundan ang mga yapak ni Jesus. Aalamin natin ang lugar kung saan umakyat si Jesus sa langit at kung saan din siya babalik ayon mismo sa Biblia. Kaya kung handa na kayo, magsimula na tayo. Ang bundok ng mga olibo ay isa sa mga paboritong lugar ni Jesus. Pumupunta siya rito sa may RNE sandali ng kasiyahan at pagdiriwang, tulad noong ginawa niya ang kanyang matagumpay na pagpasok. Pumupunta rin siya rito sa mahahalagang sandali ng pagninilay at panalangin kapag tinuturuan niya ang kanyang mga alagad dito. Ngunit si Jesus ay pumupunta rin dito sa ilan sa pinakamahirap na sandali ng kanyang buhay. Sa kanyang huling madaling araw ng kalayaan, pagkatapos ng huling hapunan, pumunta siya sa hardin ng Getsemani, na matatagpuan mismo sa paanan ng bundok ng mga olibo. Sa Getsemani, mararanasan ni Jesus ang kanyang matinding paghihirap. Ang paghihirap ni Jesus ay napakatindi, nagpawis siya ng mga patak ng dugo. Ibig sabihin, sa isang napakahirap na sandali ng kanyang buhay, alam niyang sa ilang sandali pa ay pangtataksilan siya ni Judas, isa sa kanyang 12 apostol. Na siya ay arestuhin ni Caifás, hahatulan ni Poncio Pilato, at kinabukasan ng umaga, ipapako na sa krus. At dahil dito, sa sandaling ito ng matinding pagsubok, habang alam niyang mangyayari ang lahat ng ito, pumunta siya mismo sa paanan ng bundok ng mga olibo. Pero ngayon, mapu-focus tayo sa huling kwento ni Jesus sa bundok ng mga olibo, na siya namang kanyang pag-akyat sa langit. Umakyat si Jesus sa langit mula sa pinakamataas na bahagi ng bundok ng mga olibo, na mahirap paniwalaan, pero hindi dito sa lugar na kinaroroonan natin. Talagang nasa isang mataas tayong lugar na may napakagandang tanawin. Pero kung titingin tayo na kaunti dito sa gilid, makikita natin na may mas mataas pang bahagi sa bundok ng mga olibo at doon naganap ang pag-akyat. Kaya ngayon, magsisimula na tayong maglakad papunta sa direksyong ito. Alam niyo ba kung bakit tinawag na bundok ng mga olibo ang lugar na ito? Dahil noong panahon ng Biblia, karamihan ng bundok na ito ay natatakpan ng mga puno ng olibo. Makikita natin dito sa tabi natin, may 2 pa. Isipin niyo kung naglalakad tayo dito noong panahon ni Jesus, 2,000 taon na ang nakalipas. Makikita natin na mas maraming puno ng olibo noon kaysa ngayon, pero halos walang nagbago sa tanawin. Halimbawa, matagal lang nga roon ang sementeryong Hudyo sa ibaba, pero lumaki na ito. May ilang simbahan at hotel na rin na yon sa bundok ng mga olibo. Kaya, mas kaunti na ang mga puno ng olibo kaysa noong panahon ng Biblia. Pero makikita pa rin natin ang ilan sa mga ito dito. Kapag sinasabi natin na susundan natin ang mga yapak ni Jesus, literal ito, dahil para mabisita ang karamihan sa mga lugar sa banal na lupain, kailangan talaga nating lakarin ang mga ito. Hindi lahat ng lugar ay naaabot ng sasakyan o bus, at mas matindi ang karanasan kapag nilalakad mo, dahil mas malalim ang pakiramdam ng literal na pagsunod sa mga yapak. Tulad ng sabi ko, pupunta tayo sa pinakamataas na bahagi ng bundok ng mga olibo, at makikita nyo na nagsisimula na tayong umakyat ngayon. Medyo matarik ang akyat na ito. Ang una nating hintuan ay dito sa Pater Noster,
ang simbahan ng Ama namin. Eksaktong pagpasok natin, may isang buong grupo ng mga Kristiyano mula sa South Korea na palabas. Tara, pasok tayo. Marami kaming ipapakitang magaganda dito sa loob. Ang simbahan na ito ay isa sa 4 na pinakamatanda sa buong banal na lupain. Sa kasamaang palad, sa paglipas ng mga siglo, ilang beses nang nawasak at muling itinayo ang simbahan na ito. Kaya ang nakikita natin dito ay ang makabagong simbahan, pero makikita rin natin ang mga archaeological na labi dito. Kaya alam natin na ito ay isang lugar ng pagsamba ng mga Kristiyano mula pa noong unang mga Kristiyano sa banal na lupain. Bakit? Dahil pag-uusapan natin sa loob ng Yungib, gusto ko munang ipakita sa inyo ito. Kita nyo, nire-renovate ang simbahan. Dahil sa kaguluhan, nabawasan ang mga turista at peregrino sa Israel. Kaya, maraming tao ngayon ang sinasamantala ang pagkakataon para mag-renovate at pagandahin palalo ang mga lugar na ito para sa mga darating na peregrino. Kaya, sa susunod na ipakita ko sa inyo ang lugar na ito, malamang ay tapos na ang renovation dito. Hindi sila gumagawa ng bagong istruktura, pero nire-renovate nila ang mga existing na nandito. Kasabay nito, laging may ginagawang mga archaeological na paghuhukay. Pasukin na natin ang pinakamatandang bahagi ng lugar na ito mula pa noong panahon ni Jesus na nasa ibaba. Si Jesus, madalas siyang pumunta sa bundok ng mga Olibo para turuan ang kanyang mga disipulo maging araw man o gabi. At dito sa bundok ng mga Olibo, depende sa panahon ng taon, pwedeng sobrang init, sobrang lamig, umuulan at malakas ang hangin. Lalo na tuwing hapon at madaling araw, malakas talaga ang hangin dito. Kaya para hindi maapektuhan sina Jesus at ang kanyang mga alagad na mga elementong ito, madalas silang pumapasok sa mga kuweba. At ngayon, nandito tayo sa isa sa mga kuweba na iyon. 2 beses itinuro ni Jesus sa kanyang mga alagad ang panalangin ng Ama namin. Isa doon sa Galilea at ang pangalawa ay dito sa Judea, sa bundok ng mga Olibo. Halika kayo rito kasama ko. Makikita natin ang mga orihinal na bahagi ng Yungib na ito dito. Isipin ninyo, 2,000 taon na ang nakalipas, narito si Jesus na nagtuturo. Pero saan wika siya nagtuturo? Si Jesus, nagsasalita siya ng 2 wika, parehong Hebreo at Aramaic. At nagsasalita at nagdarasal siya gamit ang 2 wikang iyon. Pero ang pinakakaraniwang wika noon para sa panalangin ay Hebreo. At dahil nandito na tayo sa loob ng Yungib ng Ama namin, gusto kong marinig ninyo ang Ama namin sa orihinal nitong wika sa Hebreo. Ama namin na nasa langit, sambahin ang pangalan mo, dumating ang kaharian mo, mangyari ang kalooban mo gaya ng sa langit. Gayon din sa lupa. Ibigay mo sa amin ngayon ang aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga pagkakautang, gaya ng pagpapatawad namin sa mga may utang sa amin. At huwag mo kaming ihatid sa tukso, at iligtas mo kami mula sa masama. Amen. At ngayon, magpapatuloy tayo sa ating pag-akyat papunta sa lugar ng pag-akyat sa langit. Nakatira ako sa Jerusalem. Araw-araw akong naglalakad sa parehong kalsada, bato at lupa kung saan nadlakad si Haring David. Hawak ko ang lupa mula sa Temple Mount na maingat sinagit ng mga arkeologo noong dekada 90 sa proyekto ng pagsasala. Ang Temple Mount soil lang ang otorisadong mag-verify at magpatunay ng pagiging totoo at pinagmulan nito. Sobrang saya ko, napakaganda at espesyal nito, pero higit pa ron, napakalalim ang kahulugan nito. May dala akong bihirang piraso ng kasaysayan mula sa pinakabanal na lugar sa Jerusalem. Dadalhin namin ito sa maraming henerasyon. Dapat magkaroon nito ang bawat Kristiyano.
Abang posible pa. Bawat piraso ay may kasamang pirmadong sertipiko bilang patunay na ikaw ay kabilang sa piling may-ari ng ganitong kayamanan. I-click ang link sa deskripsyon sa ibaba o i-scan ang QR code para makuha ang buhay na ugnayan mo sa kasaysayang biblikal. Para sa aking mga tagasunod, saan ka man naroroon, libre ang papapadala. Shalom! At ngayon, umalik tayo sa video. Sinasabi ng Biblia na ang Jerusalem ay magiging isang lugar ng panalangin para sa lahat ng mga bansa. At nakikikita natin kung paano talaga ito nangyayari hanggang sa ngayon. Habang papalapit kami, nakita namin ang isang grupo mula sa Timog Korea na paalis. Sa mga karaniwang araw, makikita natin ang mga grupo mula sa iba't ibang bansa na sunod-sunod na dumadaan dito. Mga tao mula sa iba't ibang bansa na may sari-saring wika. Lahat ay nakakaisa dahil sa pananampalataya sa Biblia. At dahil dito, na itinayo ang simbahang ito, ang ginawa nila ay inilagay dito ang mga panalangin ng Ama namin sa iba't ibang wika. At syempre, inilagay din nila dito ang wikang Portuges bilang parangal sa mga bansa sa mundo na nagsasalita ng Portuges, kabilang ng Portugal at Brazil. Kung titignan ninyo ang teksto, mapapansin ninyo iba ito sa nakasanayan natin. Iyon ay dahil ito ay sinaunang Portuges. Mas nauna pa ito kaysa sa mga huling reforma sa ortografya na nangyari, halimbawa sa Brazil. Dahil dito, maaring ibang tunog ng Portuges na ito kaysa sa nakasanayan natin. Pero ito pa rin ang parehong ama namin. Pero dito sa simbahan, hindi lang isa ang inilagay sa Portuges, kundi dalawa talaga. Naglagay sila ilang taon lang ang nakalipas ng isa pang ama namin sa Portuges na medyo mas maliit. At ang isa pang Portuguese ay espesyal na parangal para sa Portuguese ng Brazil. At doon tayo pupunta ngayon. At gustong-gusto ko talaga ang bahaging ito dito ng mga ama namin na nasa pader dahil sila ay nakasulat sa Braille. Kaya natin mabasa, halimbawa, dito sa Italiano, ang ama namin sa Braille. Kaya ang lugar na ito ay naa-access ng lahat ng tao. At dito sa tabi natin, makikita natin ang isa pang ama namin sa Portuges. At makikita ninyo na nakasulat dito, Portuges ng Brazil. Ibig sabihin, ito ay inilagay lalo na bilang parangal sa Portuges ng Brazil. Bukod sa sinaon ng Portuguese, narito rin ang Portuguese ng Brazil bilang parangal sa ating bansang Brazil. Tingnan ninyo, ang daan na tinatahak natin ngayon ay siyang nag-uugnay sa sinaunang Jerusalem at Betania. At napakahalaga nito dahil sinabi sa atin ni Lucas na sa pagitan ng dalawang lungsod na ito, naganap ang pag-akyat sa langit. Kaya alam natin na papunta tayo sa tamang lugar. At gusto ko rin kayong anyayahan na panuurin ang video hanggang dulo dahil magkakaroon tayo ng anunsyo, isang espesyal na sorpresa para sa inyo. Tingnan ninyo ang dilaw na karatulang ito nakasulat dito sa iba't ibang wika. Kapilya ng pag-akyat sa langit na malinaw na isang lugar na Kristiyano. Ang tanong ay, bakit sa lugar na nakasulat na kapilya ng pag-akyat sa langit ay may minarete ngayon? Ibig sabihin, isang moske. At iyan ang ating aalamin ngayon. Makikita ninyong nakasara ang pinto. May darating mamaya para sadyang buksan ito para sa atin. Pansinin din na dalawa ang pinto. Ang birdeng pinto na papunta sa bahagi ng lugar ng pag-akyat sa langit na siyang pupuntahan natin. Pero may isa pang pintuan dito na gawa sa salamin. Ang pintuang ito ay papunta sa kabilang bahagi ng moske na aktibong lugar ng panalangin ng mga Muslim. At sa ilalim ng moske na ito, ibig sabihin, sa loob nito ay may access sa mga libingang Kristiyanong Bizantino. Ibig sabihin, ito ang mga libingan ng Kristiyanong Peregrino
mula 1,500 taon na ang nakalipas. Sa kasamaang palad, dahil aktibong mosque ito, hindi pinapayagan ang mga hindi Muslim tulad natin na pumasok. Pero tandaan ninyo na, bahagi pa rin ito ng complex na Kristiyano. At tingnan ninyo dito sa bahaging ito na pwede tayong pumasok. Ang entrance fee ay 10 shekels na katumbas ng humigit kumulang $3 o 15 reais. At ngayon mga kaibigan, sa wakas ay nakapasok na tayo sa napakahalagang lugar na ito. Ilang metro lang mula sa kinaroroonan ko ngayon ay ang lugar ng pag-akyat ni Jesus sa langit. Isa ito sa pinakamahalagang bahagi ng Biblia. Ang pangyayaring ito ay nakasulat sa Lucas at pati na rin sa Aklat ng Mga Gawa. Pero ito ay isang napakahalagang pangyayari kaya't maraming beses din itong binanggit. Ilalagay ko sa screen ang lahat ng CP para sa inyo. At dahil dito, kapag ang mga peregrino ay pumupunta sa banal na lupain, gusto nilang makita ang lugar ng pag-akyat. Ang mga peregrino ngayon, pati na rin ang mga peregrino noong unang panahon. Mayroon tayong mga tala mula pa sa mga unang peregrino na pumupunta rito. Isang halimbawa na gusto ko talaga ay si Egeria, isang Kristiyanang pumunta sa banal na lupain noong taong 384. Isinulat niya sa tala-arawan ang kanyang mga pagbisita at peregrinasyon. At ikinuwento niya sa atin na dumating siya rito sa isang bukas at malawak na lugar. Sa isang mataas na bundok tulad ng kinaroroonan natin ngayon. Kaya dumating siya rito at sinabi niyang nakita niya ang lugar ng pag-akyat sa langit. At sinabi rin niya na ang lugar na ito ay katabi ng yungib na binisita natin kanina lang. Ang yungib ng Eliona, ang yungib ng Paternoster, ayon sa mga lumang tala na ito, ay talagang malapit lang. At dahil dito, parehong ang mga tala ng mga peregrino, pati na rin ang arkeolohiya at ang tradisyong Kristiyano, lahat ng ito ay nagtutugma para talagang sabihin sa atin na ito ang lugar ng pag-akyat sa langit. At bago tayo pumasok dito ng sabay-sabay, gusto kong ipakita sa inyo ng kaunti ang arkeolohiya ng lugar na ito. Noong panahon ni Jesus at sa mga sumunod na siglo, ang lugar na ito ang tuktok ng bundok, isang bukas at walang sagabal na lugar. Hanggang dumating si Poimenia, bandang taong 300 at 90 pagkatapos ni Kristo. Siya ang natayo dito ng unang simbahan. Pero isang napakahalagang bagay na iniwan niya ay ang simbahan ay bukas sa kalangitan upang ikonekta ang arkitektura ng lugar sa kwento sa Biblia sa pag-akyat ni Jesus sa langit. Gayunpaman, ang magandang simbahang ito ay winasak noong taong 614 dahil sa pananakop ng mga Persyano. Ang mga Persyano na mula sa lugar na ngayon ay Iran ay nagsagawa talaga ng isang mapanirang pananakop. Wawasakin nila ang karamihan sa mga simbahan sa banal na lupain. At kasabay ng lahat ng mga simbahan, ang lugar na ito ay tuluyang wawasakin din. Pagkaraan ng ilang taon, dumating dito si Obispo Franco. At siya ang magiging dahilan ng muling pagtatayo ng simbahan. Ngunit palaging bukas ito sa kalangitan. Ngayon, tingnan ninyo kasama ko kung ano ang nasa paligid natin. Makikita natin ang ilang mga labi ng orihinal na simbahan mula sa panahon ng Bizantino. At ang mas maayos na napreserba rito ay ang mga base ng mga halige. Bukod sa bahaging ito ng halige, meron pa tayong isa pang haliging Bizantino dito. Pero gusto ko ring mapansin ninyo ang isa pang bagay. Tingnan ninyo na dito sa likod ay merong ilang mga altar. Dahil kahit na sa kasalukuyan ay kontrolado na ng isang moske ang lugar na ito, isang araw sa isang taon, na sa petsa ng pag-akyat ni Jesus, na 40 araw pagkatapos ng Pasko ng pagkabuhay, ang mga simbahan ay nagdaraos dito ng mga pagdiriwang at inaalala nila ang pangyayaring iyon. Kaya makikita natin dito ang altar ng mga Armenyo. Ang mga Armenyo ang unang bansang Kristiyano sa mundo. Ang mga Armenyo,
Sila ay nagbagong loob na noong taong 301. Makikita natin dito ang altar ng mga Armenyo. Makikita rin natin dito ang altar ng mga Kopta, ibig sabihin ang simbahang Ehipsyo. Isa rin itong napakatandang simbahan na may tradisyon. At itong altar dito sa gilid ay pagmamay-ari rin ng simbahang Siryano. Kilala rin ito bilang simbahan ng mga Aramaiko. Dito, isang beses sa isang taon, nagtitipon-tipon ang mga simbahan para ipagdiwang ang mga kadanapan ng pag-akyat sa langit. At muli na namang nawasak ang simbahan. At pagkatapos ay muling itinayo ng mga krusado. Halika kayo dito, sumama kayo sa akin. Makikita natin halimbawa ang mga haliging ito. Ang magagandang haliging nagawa sa marmol na may mga inukit na kapitel. Orihinal ito mula pa sa panahon ng krusada. Nang itinayo nilang muli ang simbahan, muli nila itong ginawang bukas. Hindi lang bukas sa langit, kundi bukas din ang lahat ng tagiliran. Makikita natin na ang mga batong ito ay inilagay lang pagkatapos. Bukas talaga ang simbahan noon. Hanggang sa dumating si Saladino. Noong 1187, pinangunahan niya ang isang pangsalakay ng mga Muslim sa buong banal na lupain at sinakop niya ang maraming banal na lugar, tulad ng halimbawang ito at ginawa niya itong mga lugar ng mga Muslim. Ginawa niya itong mga muske, kaya't pinuntahan nila at isinara ang mga pade, pati na rin ang itaas. At hanggang ngayon, nananatili itong isang saradong muske. Marami na tayong napag-usapan dito tungkol sa mga arkeolohikal na labi at sa arkitektura. Pero pumunta tayo dito ngayon para makita ang lugar ng pag-akyat. Pag-usapan ang pag-akyat ni Jesus sa langit at pag-usapan din ang kanyang pagbabalik. Kaya mga kaibigan, ikutin natin ang buong gusaling ito at sabay-sabay tayong pumasok. Tara na! Wow! Nandito na tayo ngayon sa loob ng kapilya ng pag-akyat at gusto kong ipakita sa inyo ang isang espesyal na bagay na nandito sa loob. Tingnan ninyo ang batong ito. Ito lang ang natitirang bahagi na napreserba pa mula pa noong panahon ni Jesus. Ayon sa tradisyon, itong mismong bato ang pinaniniwala ang lugar kung saan umakyat si Jesus sa langit, ang lugar ng pag-akyat. At makikita natin na ito ay napreserba sa paglipas ng panahon. Noong unang panahon, naglagay na ang mga tao ng mga bato sa paligid nito para protektahan ito at ihiwalay mula sa natitirang bahagi ng gusali. Ibig sabihin, gusto nila na manatiling bukas ang lugar na ito, na ang mga tao ay patuloy na makapupunta rito, mahahawakan ito, makakatingin at makakapagdasal. Pero kasabay nito, hindi basta-basta makakalakad o makakatawid ang mga tao dito. At dahil nandito tayo sa napaka-espesyal na lugar, sa lugar ng pag-akyat, dito mismo, gusto ko kayong anyayahan na pakinggan natin ang bahagi ng Biblia na nagsasalaysay tungkol sa pangyayaring ito. Kaya't ang mga nagtipon kasama si Jesus ay nagtanong sa kanya, "Ito na po ba ang panahon na ibabalik ng Panginoon ang kaharian sa Israel?" Sumagot si Jesus, "Hindi sa inyo ang pagkaalam sa mga panahon o oras na itinakda ng Ama sa kanyang sariling kapangyarihan. Ngunit tatanggap kayo ng kapangyarihan kapag bumaba sa inyo ang Espiritu Santo at kayo'y magiging mga saksi ko, maging sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria, at hanggang sa kaduluduluhan ng daigdig." Pagkatapos niyang sabihin ito, si Jesus ay iniangat pataas sa harap ng kanilang mga mata at tinakpan siya ng isang ulap mula sa kanilang paningin. At gusto kong marinig pa ang isang talata kasama kayo. Particular, pakinggan ninyo ang mga gawa, Kabanata 1, talata 11. At habang sila ay nakatitig, nakatingin sa langit habang si Jesus ay umaakyat,
Biglang may dalawang lalaking nakasuot ng puti na tumayo sa tabi nila at nagsabi, "Mga lalaki mula sa Galilea, bakit kayo nandito at nakatingin sa langit? Ang parehong Jesus na kasama ninyo at dinala sa langit ay babalik sa parehong paraan na inyong nakitang umakyat." Narinig niyo ba kung gaano yun kahanga-hanga? Sinasabi sa atin ng Biblia na sa parehong paraan na umakyat si Jesus sa langit, ganoon din siya babalik. Kaya, mula sa pag-akyat mula sa lugar na ito, marami ang naniniwala na kapag sinabi ng Biblia ang pagbabalik ni Jesus, ganoon din ang mangyayari. Ito ang pagbaba dito sa bundok ng mga ulibo. At dahil dito, tuwing pumupunta ako rito sa lugar na ito kasama ang mga grupo ng peregrino, gusto kong pag-usapan hindi lang ang nakaraan ng lugar na ito, ang mga makasaysayang pangyayari, mga pagkawasak, muling pagtatayo, at mga natuklasang arkeolohikal. Gusto ko ring pumunta rito para mag-isip tungkol sa hinaharap. Ang hinaharap na itinuturo sa atin ng Biblia na malamang ay mangyayari rito. Kaya, tanging panahon lamang ang makapagsasabi. Pero may posibilidad na ang lugar na ito ay konektado sa mga napakahalagang kaganapan sa hinaharap at sa pagbabalik ni Jesus. Nanghako ko sa inyo ng isang sorpresa. At para sabihin sa inyo kung ano ang sorpresa, gusto kong tawagin dito ang aking ama, lahat magsabi ng Shalom. Siya si Jorge. Mahal kong anak, kumusta ka? Kumusta kayo mga kaibigan? Pumunta ako rito para ipaalam ang paglulunsad ng isang napakagandang karaban, Turkey at Greece, kasama si Jorge. Samahan ninyo ako sa isang di malilimutang biblical na paglalakbay na kamangha-mangha para sa ating kaluluwa. Kaya mga kaibigan, talagang magiging isang hindi malilimutang biyahe ito, isang kakaibang paglalakbay sa mga pahina ng Biblia. Para sa gustong dagdag na impormasyon, ilalagay namin ang link. Nasa ibaba ang link. Nasa ibaba ang link mga kaibigan. Sana nagustuhan ninyo ang video natin ngayong araw. Huwag kalimutang mag-like at makita-kita tayo sa susunod mga kaibigan. Shalom! Paalam mga kaibigan.